dahil malapit na ang rapture at napakalapit na ng ilang hula sa katapusan ng panahon na nangyayari sa buong mundo, kabilang ang Israel, kung saan may mga kakaibang pangyayari sa bansang ito na tinatawag na banal na lupa. Kaya tuklasin natin ang mga kakaibang palatandaan na ito at kung gaano ito nakakatakot sa mas mataas na kamalayan. Sa video na ito, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang tinitignan ng mga Hudyo na malapit na raw ang katapusan ng daigdig ay ang pagpapatayo ng ikatlong templo. Ito ang kanilang palatandaan. Ngunit atin itong natalakay, mga kaibigan, na ang ikatlong templo ay naitatag na hindi dito sa lupa kundi sa langit na bayan, na kung saan naluklok bilang mataas na saserdote o mataas na pari ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay ma-justify at ma-sanctify sa ating pamumuhay, upang tayo ay maging karapat-dapat sa langit na bayan. Ngunit sa mga Hudyo, ang ikatlong templo ay isang espesyal na banal na lugar na nais ng mga tao na itayo sa Jerusalem. Ito ay inaasahan na mas mahalaga kaysa sa mga sinaunang templo na nasira. Bagamat hindi pa ito naibubuo, ito ay lubos na mahalaga sa Judaismo, lalo na para sa mga Orthodox na mga Hudyo. Naniniwala silang ito ang pinakabanal na lugar para sa kanilang pagsamba. Ayon sa Hebrewong Biblia, nais ng mga propeta na itayo ang bagong templo na ito kapag dumating daw ang kanilang Mesiyas, dahil hindi naniniwala ang mga Hudyo na ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating na at siya ay pumunta na sa ikatlong templo sa langit na bayan. Ang mga Hudyo kasi hindi sila naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang Mesiyas, kaya inaasahan nila na darating pa ang Mesiya upang iligtas ang bayan daw ng mga Hudyo. May mga Kristiyano rin na naniniwala na ito ay mahalaga para sa katapusan ng mundo. Ngunit may problema. Ang lugar kung saan nais nilang itayo ang ikatlong templo ay ang parehong lugar kung saan may espesyal na gusali ang mga Muslim na tinatawag na Dome of the Rock, kaya't may malalaking pagtatalo ukol dito. Ang Temple Mount ay nagdulot ng maraming problema sa pagitan ng mga Israelita at Palestino. Nagtatalo sila kung sino ang dapat na magkontrol dito. Kahit na maraming bansa ang hindi sumasang-ayon sa Israel na ang Jerusalem ang kanilang kabisera, patuloy pa rin silang nagpupumilit na itayo ang ikatlong templo. Ngunit hindi ito madaling gawin dahil sa mga pagtatalo. Ang mga Hudyo ay hindi mapayapang makapagsamba dito at may mga Muslim, lalo na ang mga kababaihan na nakasuot ng itim na nanatili roon upang itaboy ang mga Hudyo na turista. Sinasabi ng mga lider ng mga Muslim na wala talagang templo na naroroon, na nagpapakomplikado sa sitwasyon. Bukod dito, ang mas nakatakot pa ay ang espesyal na seremonya para sa ikatlong templo na naganap noong ika-12 ng Oktubre. Sa seremonyang ito, isinagawa nila ang isang sinaunang tradisyon na may kaugnayan sa tubig. Maraming tao ang sumali dito, kabilang ang mga pari na tinatawag na Kohanim, na nakasuot ng espesyal na damit at mga Levita na nagtutugtog ng mga instrumento. Nagmula sila sa Shahar Hashpot sa lumang lungsod ng Jerusalem at naglakad sila sa mga lumang landas patungo sa Siloam Springs. Ginamit ang lugar na ito noong panahon ng templo. Habang naglalakad, nagsasagawa sila ng mga awitan, sayaw at tumutugtog ng mga pilak na trompeta sa iba't ibang pwesto. Kasama rin ang mga importanteng rabay. Sa Siloam Springs, ginamit nila ang isang gintong panga para kunin ang tubig at pagkatapos ay bumalik sila sa tuktok ng bundok. Nagtayo sila ng isang modelo ng dambana at ng mga espesyal na kasangkapan at pinahiran ito ng malalaking dahon ng puno tulad ng ginagawa noong sinaunang templo. Nagtapos ang seremonya ng isang espesyal na pagpapala mula sa mga pari at ng seremonyang hakil na nangyayari tuwing 7 taon. Bagaman hindi nakasaad sa Torah na isang banal na aklat na dapat gawin ang seremonyang ito sa tubig, ito ay bahagi ng tradisyon na nagmula sa mga itinuro ni Moses sa pamamagitan ng salita. Ito ay tinuturing ng mga tao bilang isang maligayang pagdiriwang sa templo. Ito ay nagtatagal ng 12 oras at patuloy na ipinagdiriwang sa buong gabi hanggang sa sumunod na umaga nang magsimula ang paglilingkod sa templo. Kasali sa Sukkot celebrations ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ginagawa nilang isang international na araw ng pagsamba ang okasyong ito. Ipinagdiwang nila ang mga seremonyang ito sa tubig
sa uling 6 na araw ng pista ng Sukkot at naglaan ng alak sa panahon ng umaga. Nagpunan ng sisidlan ng bukal na tubig ang mga kohanim at naglakad mula sa templo patungo sa bukal sa ilalim ng bundok ng muraya. Pagkatapos, 2 kohanim ang umakyat sa bato sa dambana sa inner courtyard ng templo at naglagay ng alak at tubig sa espesyal na butas na ginawa para sa seremonyang ito. Bukod sa pagpapatayo ng ikatlong templo, may mga kamakailang ebidensya ng sinaunang templo na natagpuan kamakailan lamang. Natuklasan ng mga bagong pananaliksik ang mga ebidensya na sumusuporta sa ideya na mayroong sinaunang templo sa lugar ng Temple Mount ngayon. Ito ay napakahalaga para sa mga Hudyo at Muslim. Natuklasan ng ilang mananaliksik ang isang espesyal na lugar na ginagamit ng mga Hudyo para sa reliyosong paglilinis sa ilalim ng Al-Aqsa Mosque. Naniniwala ang mga Muslim na itinayo ang mosque na ito ni Abraham noong unang panahon. Ang natuklasang ito ay mahalaga dahil ito ay nagpapalaban sa ideya na walang sinaunang templo sa lugar na ito noong unang panahon. Si Robert Hamilton, isang kilalang arkitekto mula sa Britanya, ay sumilip sa mga pundasyon ng mosque matapos itong bumagsak noong 1927 dahil sa isang lindol. Nakakita siya ng isang Jewish pool na tinatawag na mikvah sa ilalim ng sahig ng mosque. Ginagamit ng mga Hudyo ang pool na ito para sa espesyal na paglilinis bago sila pumunta sa Temple Mount noong panahon ng ikalawang templo. Ang mga natuklasang ito na dati nakatago sa mga lumang rekord ng Britanya ay nagpapakita na mayroong sinaunang templo sa Temple Mount, isang banal na lugar para sa mga Hudyo. Ngayon, naririto ang pinaka-terrifying na bahagi, ang nakakatakot na tunog ng trompeta sa kalangitan sa Israel. Sa gitna ng Israel naganap ang mga kakaiba at malalakas na tunog na nagdulot ng kalituhan sa maraming tao, pati na rin sa hukbong sandatahan at pulisya na hindi maipaliwanag kung bakit ito nangyayari. Nagsimula ang mga tao na pag-usapan ito sa mga social media. Sinasabi nila na naririnig nila ang napakalakas na putok at malalakas na mga vibro sa mga lugar tulad ng Gashdan, Tel Aviv at Petah Tikva. Narating pa nga ang mga tunog sa isang lugar na tinatawag na Julis, na 50 kilometers ang layo mula sa pinanggalingan nito. Labis na nagulat ang mga pulis sa Israel at mga armies nito dahil hindi maibigay ang malinaw na sagot kung ano ang sanhi ng mga pagsabog na ito. Ang kakaibang phenomenon na ito ng tunog ay hindi lamang nangyayari sa Israel. Kamakailan lang na iuulat ang mga kaibang tunog na madalas tinatawag na sky trumpets o sky quakes sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagkwento ang mga tao mula sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Canada, Costa Rica, Russia, Czech Republic at Australia na naririnig mga tunog na may mababang frequency at tunog na parang trompeta o bahagi sa kalangitan o mababang lupa. Ang kakaibang tunog na ito ay bago at hindi pangkaraniwan at karamihan sa mga tao ay hindi pa naririnig ang anumang katulad nito na nagpapahiwatig ng higit pang kababalaghan. May isang kakaibang kalidad ito na tila galing sa mga tunog na nagngangalit at metalikong mga panginginig na parang mga instrumentong musikal. Sinasabi ng ilang tao na naririnig nila ang mga hindi malinaw na boses na naghahalo sa mga kakaibang tunog na ito. Kahit ito nga ba'y nangangulugan ng isang importanteng bagay? Ito ba ay tanda ng malapit ng katapusan ng mundo o ng isang bagay na ganun? Iniisip ng ilang tao ang mga biblang kwento na nagsasalaysay ng mga trompeta at batay sa mga kwentong iyon, ito ay inuugma sa malapit na pagtapos ng mundo. Mayroong ding aklat sa pahayag na mga kwento patungkol sa 7 trompeta na bawat isa ay inuulit ng isang anghel na nagpapahayag ng mga malalakas at nakakatakot na pangyayari na ipinakita sa isang apostol ng ating Panginoong Hesus na tinatawag na John ng Patmos. Ito ay pinakita ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga panaginip. Sa mga kwentong ito, ang mga trompeta ay sumusunod pagkatapos buksan ang isang espesyal na selyo at ito ay isang malaking bahagi dahil ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon mula sa isang makapangyarihang tauhan. Tinatawag na salpings ang mga trompeta na ito sa Grego at may iba itong itsura kaysa sa mga trompeta na mayroon tayo ngayon. Ang mga ito ay yari sa tanso at may makitin na tuwid na hugis na may mga bukana na gawa sa buto at mga kampanilya. Hindi ito katulad ng mga modernong trompeta. Tinatawag na wood trumpets ang huling 3 trompeta at sila ay lubos na mahalaga dahil nagpapahayag sila ng mga bagay na labis na nakakabahala
Ayon sa mga kwento, ang tunog ng mga trumpeta na ito ay may malalim na kahulugan sa mga kwento at nagpapalakas ng kahalagahan ng mga pangyayari sa aklat ng pahayag. Oo nga mga kaibigan, ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na ang panahon ay hindi talaga natin maintindihan. Ngunit tayo nagpapasalamat dahil tayo ay may punong pari na binabanggit sa Hebreo na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang namamagitan sa atin at inihahanda tayo upang tayo ay maging karapat-dapat sa langit na bayan. Kaya naman, nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magpasakop sa Kanya, talikuran ang ating mga kasalanan at basahin ang banal na kasulatan habang sinusunod natin ang mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Salamat po Panginoon dahil inaalagaan niyo po kami. Ipinapakita niyo po sa amin Panginoon ang mga sinyalis na malapit na po ang katapusan ng mundo. Tulungan kami Panginoon sa pagkakataong ito na amin pong isinisurrender na ang aming buong pagkatao sa inyo. Pakalinisin po kami Panginoon upang maging karapat-dapat po kami sa inyong banal na harapan. Salamat Panginoon sa inyong mga pangako na lagi po kayong sa amin. Ano man ang mangyari sa mundong ito, patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.